Ang Department of Public Works and Highways naman pinakakasuhan na rin si Curly Discaya ayon yan sa Ombudsman. Pagkakasangkot sa kaso katulad ng kanyang asawa na si Sara Discaya iimbestigahan. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Ibinunyag ng Office of the Ombudsman na nais ng Department of Public Works and Highways na mapakasuhan maging ang asawa ni Sara Discaya na si Pacifico Curly Discaya kaugnay sa manumalyang flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Attorney Miko F. Clavano, bunso dito ng matanggap ang manifestasyon ng naturang kagawaran sa pamamagitan ng kalihim nito na si Secretary Vince Dizon. Aniyaya, base rito gusto maisama sa partikular na kasong malversation at graft si Curly Discaya may kinalaman sa 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Ibinahagi pa ni Ombudsman Spokesperson Clavano na ang revelasyon ay mula sa mga salaysay o affidavits ng iba't ibang mga individual nagtuturo kay Curly Discaya na may beneficial ownership o merong kontrola sa mga kumpanyang sangkot sa anomalya. Well, as far as I can reveal, a manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Discaya in the same case, sa Davao Occidental, where his wife is also already impleaded. So, nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Discaya ang may beneficial ownership or nag-exercise po ng control dun sa mga kumpanya na sangkot dito sa Davao Occidental na kaso. Dagdag pa ni Assistant Ombudsman Clavano, ang pagiging isang beneficial owner ni Discaya ay maaaring siya ang pumipirma sa ngalan ng mga korporasyon kahit pa hindi ang mismong nakalagay sa mga papeles ng kumpanya o di kaya nagbibigay ng utos sa mga tao ng kumpanya sangkot sa anomalya o kaso. Bunso nito, aniyaya, masasabi ang ganito mga gawain ng ilang individual ay makakasama silang may tuturing bilang beneficial owners ng kumpanya. Yes, when you say beneficial ownership po, kasama po yan lahat. Either they're the ones that sign on behalf of the corporations kahit wala po sila sa papel. Sila po ay umuutos or nagbibigay ng mga instructions sa mga tao doon sa kumpanya, exercising dominion over the company essentially. So kahit wala po sila sa papel, they are the ultimate beneficial owners of the company. Aminado naman ng naturang opisyal na hamon para sa kanila ang ganitong uri ng kaso sa kadahilanang hindi mismong nakalagay ang pangalan ng mga sangkot sa korporasyon dawit sa anomalya. Kung kaya't pasasalamat na lamang anya nila sa mga taong nakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman nagtuturo sa mga pinararatangang tunay na beneficial owners ng mga kumpanya o korporasyon. At yan po ang isang challenge sa amin na hindi naman siguro lahat ng tao linalagay nila yung pangalan nila mismo sa korporasyon. Kaya kailangan muna namin tingnan yung kabuuan ng kwento at tingnan kung meron talaga nagpapalikod ng mga korporasyon na ito na sangkot sa flood control projects. And that's one of the challenges that we have to overcome. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi na from the inside the company na itong mga tao na ito ay talagang ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga kumpanya na ito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.